Mga kaibigan, kapatid na lalaki, napag-isipan mo ba ang hindi nakikitang mga puwersa na subtly na nakaka-impluwensya sa ating buhay? Madalas kaming nakatuon sa mga engranding laban, ang labis na pag-atake ng kadiliman, ngunit ano ang tungkol sa mga hindi mapaniniwalaan na mga bulong, ang tahimik na mga pag-encroachment na nag-ugat sa ating mga tahanan, ating mga puso? Ngayon, sinisiyasat namin ang isang lupain na madalas na hindi napapansin, ginalugad ang 5 halaman, 5 tila walang kasalanan na mga botanikal, na nagdadala ng malalim na espiritual na mga implikasyon, mga halaman na, kung pinapayagan na umunlad, ay maaaring mabulabog ang buhay sa ating pananampalataya at kagalingan. Susuriin natin ang kanilang madilim na kasaysayan, ang kanilang mga asosasyon ng okulto, at pinakamahalaga, kung paano protektahan ang ating sarili at ang ating mga pamilya mula sa kanilang banayad, ngunit makapangyarihan, impluwensya. Alalahanin ang Jeremias Kapitulo 1 versikulo 5, bago kita nabuo sa sinapupunan ay kilala kita, bago ka ipinanganak ay hiniwalayin kita, hinirang kita bilang isang propeta sa mga bansa. Kilala tayo ng Diyos bago ang simula, alam din niya ang mga panganib na si Lurk, kahit na sa tila hindi nakakapinsalang mundo ng kalikasan. Magsimula tayo sa wormwood, Artemisia absinthium ***. Ito ay hindi lamang anumang mapait na halamang gamot, sa Apokalipsis Kapitulo 8 versikulo 11, inilarawan ito bilang isang bituin na nahulog sa lupa, nakakalason sa tubig, isang malakas na simbolo ng kapaitan at paghuhusga. Sa loob ng maraming siglo, ang wormwood ay nauugnay sa mga kasanayan sa okulto, na ginamit sa mga ritual na idinisenyo upang humingi ng mapait na espiritu, upang ma-channel ang mga negatibong espiritual na lakas. Isipin ang banayad na impluwensya ng tulad ng isang halaman, ang mismong kakanyahan na nagdadala ng bigat ng espiritual na kadiliman, na naninirahan sa iyong tahanan, tahimik na nakakalason sa iyong espiritu, subtly na pinipigilan ang iyong relasyon sa banal. Hindi ito tungkol sa takot, aking mga kaibigan, ngunit tungkol sa karunungan. Ang pag-unawa sa mga bagay na ito ay nagpapahintulot sa atin na maging mapagbantay, upang maprotektahan ang ating sarili at ang ating mga pamilya mula sa hindi nakikitang mga puwersa na naghahangad na makapinsala sa atin. Dapat tayong makilala, may kamalayan sa espiritual na larangan ng digmaan na umiiral kahit sa loob ng mga dingding ng ating mga tahanan. Susunod, galugarin namin ang henbane, Hyoscyamus niger ***, na kilala bilang devil's herb, sa mga panahon ng medieval. Ang halaman na ito, kasama ang mga psychoactive compound nito, ay isang pangunahing sangkap sa mga nakakahawang, lumilipad na pamahid, na ginamit sa mga ritual na okultiko upang mapuko ang mga binagong estado ng kamalayan, na pinadali ang komunikasyon sa mga demonyong nilalang. Isaalang-alang ang kahinaan na nilikha nito, ang pagbubukas na ibinibigay nito para sa malevolent na mga puwersang espiritual na pumasok sa ating buhay, upang mapuko ang ating paghuhusga, upang mapahamak ang ating pangunawa sa katotohanan. Ito ay hindi lamang mga pamahiin, aking mga kaibigan, ito ang mga babala, echoes mula sa kasaysayan, na inilalantad ang malawak na impluwensya ng espiritual na kadiliman. Hindi tayo nakikipaglaban sa laman at dugo, ngunit ang mga punong guro at kapangyarihan, Efeso Kapitulo 6 versikulo 12. Kailangan nating magkaroon ng kamalayan sa mga banayad na paraan na maaaring maipakita ang mga puwersang ito, kahit na sa pamamagitan ng isang bagay na tila walang kasalanan bilang isang halaman. Titingnan namin ang hemlock, Conium maculatum ***, isang halaman na matarik sa kasaysayan ng kamatayan at necromancy. Sa loob ng higit sa 3,000 taon, ginamit ito sa mga ritual upang makipag-usap sa mga espiritu ng mga patay, upang humingi ng mga curses, upang lumikha ng isang napapansin na link sa pagitan ng buhay at kaharian ng mga masasamang espiritu. Ang mga espiritual na implikasyon ay chilling, na nagtatampok ng panganib ng dablang sa mga kasanayan na nagbubukas ng mga pintuan sa hindi nakikitang mundo. Isipin ang mga potensyal na kahihinatnan, ang kahinaan na nilikha nito sa ating espiritual na buhay, ang pagkamaramdamin sa impluwensya ng demonyo. Tandaan, tinawag tayo ng Diyos sa isang buhay ng kapayapaan at proteksyon, at ang pag-unawa sa mga panganib na ito ay isang mahalagang bahagi ng pag-iingat sa ating espiritual na kagalingan. At sa wakas, suriin natin ang nightshade, Solanum ***, isang genus na sumasaklaw sa maraming mga species, bawat isa ay may sariling madilim na kasaysayan at makapangyarihang simbolismo.
Hindi lamang namin pinag-uusapan ang tungkol sa karaniwang patatas, isipin mo, kahit na ang mapagpakumbabang gulay ay may sariling banayad na koneksyon sa lakas ng mundo. Hindi, tinutukoy ko ang nakamamatay na mga night hades, mga halaman na nauugnay sa pangkukulam at madilim na mahika sa loob ng maraming siglo. Ang belladonna, kasama ang maganda, nakakaakit ng mga berry, ay marahil ang pinakakilalang kilala. Ang pangalan nito, na nangangahulugang magandang babae, ay nagpapahiwatig sa mapanlinlang na kalikasan nito. Ang nakalalasing na kagandahan nito ay nakamamatay na kapangyarihan nito. Sa buong kasaysayan, ginamit ito sa mga potion at salves, madalas para sa mga hindi magandang layunin, na lumabo ang mga linya sa pagitan ng katotohanan at ilusyon, na pinadali ang mga aksyon na ipinanganak ng panlilinlang at pagmamanipula. Isipin ang mga espiritual na implikasyon isang halaman na ginamit sa paghuhusga sa ulap, upang mapahamak ang pangunawa, upang manipulahin ang kalooban. Ito ay hindi lamang isang botanical na pag-usisa, ito ay isang makapangyarihang simbolo ng espiritual na panlilinlang, isang paalala na ang mga pagpapakita ay maaaring linlangin, na kahit na ang kagandahan ay maaaring magmask ng isang nakamamatay na lason. Isaalang-alang ang folklore na nakapalibot sa nightshade. Ang mga kwento ay napakarami ng mga mangkukulam na ginagamit ito sa kanilang mga conclusion, na lumabo ang mga linya sa pagitan ng mga pisikal at espiritual na mga lupain, na lumilikha ng isang pakiramdam ng binagong katotohanan, ng pangit na pangunawa. Ang mismong kilos ng paggamit ng naturang halaman, ng paggamit ng kapangyarihan nito, ay nagbubukas ng sarili sa impluwensya ng mas madidilim na mga puwersang espiritual, na inaanyayahan sila sa buhay ng isang tao, subtly na manipulahin ang mga aksyon at hangarin ng isang tao. Hindi ito tungkol sa pamahiin, aking mga kaibigan, ngunit tungkol sa pag-unawa sa mga banayad na paraan kung saan ang mga espiritual na puwersa ay maaaring maipakita sa ating mundo, kahit na sa pamamagitan ng tila walang sala na daluyan ng mga halaman. Ang susi dito ay hindi mabubuhay sa takot, ngunit sa kaalamang kamalayan. Ang kaalaman ay kapangyarihan, at ang pag-unawa sa mga espiritual na implikasyon ng mga halaman na ito ay nagpapahintulot sa atin na protektahan ang ating sarili at ang ating pamilya. Pinapayagan tayong maging nakikilala, kilalanin ang mga banayad na impluwensya na naghahangad na masira ang ating pananampalataya, upang mapahina ang ating koneksyon sa banal. Ito ay tungkol sa pagkilala sa espiritual na larangan ng digmaan na umiiral hindi lamang sa dakilang pagwawalis ng kasaysayan, ngunit sa pang-araw-araw na mga detalye ng ating buhay, kahit na sa tila hindi gaanong kahalagahan ng mga halaman na lumalaki sa ating mga hardin o bukid. Ang mga halaman na ito ay hindi lamang mga botanical na specimens, ang mga ito ay makapangyarihang mga simbolo, na nagdadala sa kanila ng bigat ng mga siglo ng espiritual na kasaysayan, na sumasalamin sa patuloy na pakikibaka sa pagitan ng ilaw at kadiliman. Dapat tayong maging mapagbantay, ang aking mga kaibigan, kailanman nagbabantay, nakikilala, na alam ang mga hindi nakikitang puwersa na naglalaro, sapagkat ang labanan para sa ating mga kaluluwa ay isang pare-pareho, hindi lamang sa mga grand scale, kundi pati na rin sa tahimik na sulok ng ating mga tahanan at puso. Ang karunungan na nakuha mula sa pag-unawa sa mga halaman na ito, mula sa pagkilala sa kanilang espiritual na kahalagahan, ay napakahalaga sa ating patuloy na digmaang espiritual. Dapat nating lapitan ang likas na mundo na may isang nakikilalang mata, na kinikilala na kahit na sa loob ng kagandahan nito ay namamalagi ng isang potensyal para sa parehong pagpapagaling at pinsala, isang salamin ng dualidad na umiiral sa lahat ng nilikha. Alamin natin na mag-navigate sa dualidad na ito na may karunungan, biyaya, at isang puso na mahigpit na nakaugat sa pananampalataya. At sa gayon, lumipat kami mula sa banayad na mga laso ng pamilyang Nightshade hanggang sa mas labis na kapangyarihan na gaganapin sa loob ng ilang mga puno. Isaalang-alang ang makapangyarihang oak, halimbawa. Ang lakas nito, ang kahabaan ng buhay nito, ang walang tigil na pagkakaroon nito sa tanawin nito ay hindi lamang mga pisikal na katangian. Kinakatawan nila ang isang makapangyarihang espiritual na simbolismo, isang koneksyon sa walang hanggang lakas ng banal, isang katatagan na sumasalamin sa walang tigil na pananampalataya na dapat nating pagsisikap. Ang oak ay iginagalang para sa millennia, ang kahoy na ginamit nito sa mga sagradong ritual, ang mga sanga nito na bumubuo ng mismong istruktura ng mga sinaunang templo. Ito ay isang simbolo ng katatagan, ng pagiging matatag, ng walang hanggang kapangyarihan ng espiritu.
Ngunit kahit dito, sa loob ng tila mapagkawang-gawang kapangyarihan ng oak, nakakahanap tayo ng salamin ng dualidad. Ang lakas ng oak ay maaaring magamit para sa kabutihan, para sa kanlungan, para sa proteksyon. Ngunit maaari rin itong magamit bilang isang sandata, ang mga sanga nito na bumubuo ng balangkas ng mga makina ng pagkubkob, ang kahoy na ito ay nasa mismong mga instrumento ng pagkawasak. Sa makatuwid, ang oak ay nagsisilbing isang makapangyarihang paalala na kahit na ang pinakapositibong mga simbolo ay maaaring baluktot, ang kanilang likas na kapangyarihan na manipulahin para sa mga layunin na sumasalungat sa kanilang likas na kalikasan. Isipin din, ng willow, ang mga umiiyak na sanga ng isang madulas na simbolo ng kalungkutan at pagkawala, gayunpaman ay isang representasyon ng kakayahang umangkop at pagiging matatag. Ang kakayahang umangkop ng willow ay nagbibigay daan upang mapaglabanan ang malupit na hangin, ang mga sanga nito ay yumuko ngunit hindi masira. Ito ay sumasalamin sa espiritual na paglalakbay, ang hindi may iwasang mga pagsubok at pagdurusa na humuhubog sa atin, hulma sa amin, at sa huli ay palakasin tayo. Itinuturo sa amin ng willow ang kahalagahan ng kakayahang umangkop, ng pag-adapt sa pagbabago ng mga alon ng buhay, ng baluktot ngunit hindi pagsira sa ilalim ng presyon. Gayunpaman, ang willow ay may hawak din ng isang mas madidilim na bahagi sa ilang mga tradisyon. Kaugnay ng underworld, kasama ang mga espiritu ng mga patay, nagdadala ito ng isang banayad na babala, na kahit nasa kalungkutan, dapat nating mapanatili ang ating koneksyon sa buhay na mundo, na ang tirahan na masyadong mahaba sa kalungkutan ay maaaring humantong sa espiritual na pagwawalang kilos. Ang mga umiiyak na sanga, na maganda sa kanilang kalungkutan, ay maaari ring kumatawan sa isang uri ng espiritual na paralisis, isang pagtanggi na sumulong, upang yakapin ang lakas ng pagpapagaling ng oras at pananampalataya. At huwag nating kalimutan ang yew, isang puno na madalas na matatagpuan sa mga sinaunang simbahan, ang kahabaan nito ay isang testamento sa walang hanggang kalikasan ng espiritu. Gayunpaman, ang yew ay nakakalason din, ang mga berry nito ay isang malakas na paalala ng pagkasira ng buhay, ang patuloy na banta ng kamatayan. Ang dualidad na ito, ang juxtaposition ng buhay at kamatayan, ay ginagawang isang malakas na simbolo ng espiritual na paglalakbay, isang paalala na ang kamatayan ay hindi ang wakas, ngunit isang paglipat, isang daanan sa ibang kaharian. Ang yew ay nakatayo bilang isang tahimik na sentinel, na nagbabantay sa hangganan sa pagitan ng mga mundo, isang testamento sa mga misteryo na nasa kabila ng aming agarang pag-unawa. Ito ay nagpapaalala sa atin na lumapit sa buhay na may isang pakiramdam ng paggalang, upang pahalagahan ang kahalagahan nito, upang kilalanin ang hindi may iwasang kamatayan, subalit hindi ito matakot, ngunit yakapin ito bilang isang bahagi ng grand cycle ng pagkakaroon. Ang pagkakaroon nito ay nagtuturo sa atin na mabuhay ng lubusan, upang mahalin ang bawat sandali, alam na ang buhay mismo ay isang sagradong regalo, isang pansamantalang paglalakbay sa mundong ito, bago lumipat sa anumang mga hiwaga na naghihintay sa amin. Ang pag-unawa na ito, ang pagpapahalaga sa pagiging sagrado ng buhay at kamatayan, ay mahalaga sa pag-navigate sa ating espiritual na landas na may biyaya at pag-unawa. Isaalang-alang ang birch, ang macelan, paper bark, isang simbolo ng kadalisayan at mga bagong pagsisimula. Madalas naming iniuugnay ang birch sa tagsibol, na may sariwa, masiglang enerhiya ng pag-renew. Ang ilaw, maangin na form ay tila bumubulong ng pag-asa at optimismo, isang pangako ng mas maliwanag na mga darating na araw. Ang birch, sa maraming kultura, ay nakalink sa pambabae na enerhiya, sa intuisyon at panloob na karunungan. Ito ay kumakatawan sa isang koneksyon sa banayad na lakas ng mundo, isang pagiging sensitibo sa mga ritmo ng kalikasan. Gayunpaman, ang birch, tulad ng lahat ng mga puno, ay may hawak na mas malalim, mas komplikadong simbolismo. Ang macelan na kalikasan nito ay maaari ring kumatawan sa kahinaan, isang pagkamaramdamin sa malupit na katotohanan ng buhay. Ang puting bark nito, kaya ang malinis at dalisay, ay madaling mapuslit, isang paalala na kahit na ang pinaka-inosente ay maaaring masugatan. Ang kahinaan na ito, gayunpaman, ay hindi isang kahinaan, ngunit isang lakas. Itinuturo sa atin na yakapin ang ating pagiging sensitibo, upang kilalanin ang ating sariling mga pagkadilim, upang tanggapin ang hindi may iwasang mga hamon na itinapon ng buhay. Ang pagiging matatag ng birch,
ang kakayahang magbagong muli at umunlad kahit na pagkatapos ng kahirapan, ay isang testamento sa walang hanggang kapangyarihan ng espiritu ng tao. Ito ay nagpapaalala sa atin na kahit na sa harap ng kahirapan, makakahanap tayo ng lakas, maaari nating pagalingin, maaari tayong lumaki, at maaari tayong lumitaw ng mas malakas at mas matalino sa ating mga karanasan. Itinuturo sa amin ng Birch na alagaan ang aming panloob na anak, upang mapanatili ang isang kamangha-mangha at gulat, upang pahalagahan ang kagandahan at pagkasira ng buhay, at yakapin ang aming sariling natatanging kahinaan bilang mga landas sa paglaki at pagtuklas sa sarili. Ang bulong na karunungan nito ay nagsasalita ng pagpapagaling, ng pagpapalam, na yakapin ang siklo ng kalikasan ng buhay, kamatayan, at muling pagsilang. Ang mazeland na mga sanga na umaabot patungo sa kalangitan ay isang palaging paalala ng mga walang hanggan na posibilidad na namamalagi sa harap natin, kung maglakas loob lamang tayong yakapin sila. Ang rustling ng mga dahon nito sa hangin ay tila nagdadala ng isang mensahe, isang banayad na paghihikayat na magtiwala sa paglalahad ng aming espiritual na paglalakbay. Alamin natin ang simbolismo ng hawthorn, isang puno na madalas na nauugnay sa proteksyon at pagkamayabong. Ang mga thorny branch nito, isang kakilakilabot na hadlang laban sa mga hindi kanais-nais na mga panghihimasok, ay kumakatawan sa proteksyon na enerhiya na pumapalibot sa atin, ang espiritual na sandata na nagpoprotekta sa atin mula sa negativity at pinsala. Ang mga bulaklak ng hawthorn, mazeland at mabango, ay sumisimbolo sa kagandahan at kasaganaan ng buhay, ang potensyal para sa paglaki at paglikha. Ang mga berry ng hawthorn, kahit na maliit, ay nagtataglay ng isang malakas na simbolismo. Kinakatawan nila ang pagtatapos ng isang siklo, ang bunga ng aming mga pagsisikap, ang mga gantimpala ng tiyaga. Gayunpaman, ang hawthorn ay may hawak din ng isang mas madidilim na bahagi. Ang mga tinik nito ay nagsisilbing paalala na hindi lahat ng mga landas ay madali, na ang buhay ay nagtatanghal ng mga hamon, at dapat tayong maging handa upang ipagtanggol ang ating sarili laban sa mga nais na masira ang ating pag-unlad. Sa makatuwid, ang hawthorn ay nagtuturo sa amin ng kahalagahan ng pagtatakda ng mga hangganan, pagprotekta sa ating enerhiya, at ng matatag sa ating mga paniniwala. Ito ay nagpapaalala sa amin na ang lakas at kahinaan ay hindi kapwa eksklusibo, na maaari tayong maging kapwa mabangis at mahabagin, kapwa proteksyon at malugod. Ang mensahe ng hawthorn ay isa sa balanse, na yakapin ang parehong ilaw at anino sa loob ng ating sarili, at ng pag-navigate sa pagiging komplikado ng buhay na may katapangan, karunungan, at biyaya. Ang pagkakaroon nito sa ating buhay ay isang palaging paalala na mayroon tayong kapangyarihan sa loob ng ating sarili upang malampasan ang mga hadlang, upang lumikha ng kasaganaan, at mabuhay ng isang buhay na puno ng layunin at kahulugan. Ang mga madulas na sanga nito ay nagsisilbing paalala ng mga kinakailangang panlaban na dapat nating itayo upang maprotektahan ang ating mga puso at ating espiritu. Ngayon, isaalang-alang natin ang oak, isang marilag na simbolo ng lakas, nababanat, at kahabaan ng buhay. Ang malalim na mga ugat nito, na nakaangkle nito ng matatag sa mundo, ay kumakatawan sa ating koneksyon sa ating ninuno, ang ating saligan sa kasalukuyan, at ang ating pangitain para sa hinaharap. Ang malawak, matibay na mga sanga ng oak, na umaabot sa kalangitan, sumisimbolo sa ating mga adhikain, ating kapasidad para sa paglaki, at ang ating kakayahang magpanahon ng mga bagyo sa buhay. Ang mga dahon ng oak, na nagtitiis sa pagbabago ng mga panahon, ay kumakatawan sa aming kakayahang umangkop, ang ating kapasidad na magbago at magbago habang pinapanatili ang aming pangunahing kakanyahan. Ang mga acorn, ang prutas ng oak, ay sumisimbolo ng potensyal, ang mga buto ng mga susunod na henerasyon, at ang pamana na iniwan natin. Itinuturo sa atin ng oak ang kahalagahan ng saligan ng ating sarili sa kasalukuyang sandali, ng pag-aalaga ng ating mga ugat, at pagbuo ng isang malakas na pundasyon para sa hinaharap. Hinihikayat tayo nito na yakapin ang aming mga lakas, linangin ang pagiging matatag, at tumayo ng matangkad sa harap ng kahirapan. Isipin ang mga sinaunang oaks na nakasaksi sa mga siglo ng pagbabago, pag-init ng mga bagyo, mga droughts, at kahit na apoy, gayunpaman nakatayo sila, isang testamento sa kanilang walang katapusang lakas. Ang nababanat na ito ay salamin sa espiritu ng tao, ang kakayahang pagtagumpayan ang paghihirap, upang mag-bounce pabalik mula sa mga pag-aalsa,
at lumitaw ng mas malakas at mas matalino sa aming mga karanasan. Hinihikayat tayo ng oak na magtap sa panloob na katatagan na ito, upang mahanap ang ating saligan, at bumuo ng isang buhay na kasing lakas at walang hanggang sa makapangyarihang oak mismo. Ang karunungan nito ay bumubulong ng pasensya, tiyaga, at ang kapangyarihan ng pagtitiis sa mga hamon na itinatapon ng buhay. Ito ay nagpapaalala sa amin na ang tunay na lakas ay hindi tungkol sa pag-iwas sa kahirapan, ngunit tungkol sa pagharap nito sa ulo, na may katapangan, pagpapasya, at walang tigil na pananampalataya sa ating sariling kakayahang pagtagumpayan. Ito ay isang simbolo ng pagiging matatag, isang paalala na kahit na sa pinakamadilim na oras, mahahanap natin ang lakas upang makatiis, lumaki, at umunlad. Ang mensahe ng oak ay malinaw, maging saligan, maging malakas, maging nababanat, at maging mapagpasensya. Ang mga gantimpala ng pagiging matatag na ito ay magiging isang buhay na walang katapusang lakas at malalim na karunungan, isang buhay na nabuhay ng may layunin at kahulugan, na nakaugat ng malalim sa lupa, at umabot sa mataas na tungo sa kalangitan. Lumipat tayo sa willow, isang puno na madalas na nauugnay sa kakayahang umangkop, at intuisyon. Ang kaaya-aya, umiiyak na mga sanga, malumanay na baluktot sa hangin, sumisimbolo sa aming kakayahang umangkop sa pagbabago, yumuko ng hindi masira, at upang mahanap ang ating paraan sa pamamagitan ng mga hamon sa buhay. Ang mga dahon ng willow, payat at maceland, ay kumakatawan sa ating pagiging sensitibo, ating pagtanggap sa mundo sa paligid natin, at ang ating kakayahang kumonekta sa ating intuisyon. Ang mga ugat ng willow, na madalas na nakatago sa ilalim ng ibabaw, ay sumisimbolo sa ating walang malay na isip, ating panloob na karunungan, at ang ating koneksyon sa mas malalim na mga alon ng buhay. Itinuturo sa atin ng willow ang kahalagahan ng pag-agos ng mga alon ng buhay, ng pagbagay upang magbago, at sa pagtitiwala sa ating intuisyon. Hinihikayat tayo nito na yakapin ang ating pagiging sensitibo, makinig sa ating panloob na tinig, at makahanap ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Hindi tulad ng mahigpit na lakas ng oak, ang lakas ng willow ay nakasalalay sa kakayahang umangkop nito, ang kakayahang yumuko at mag-sway nang hindi nag-snap sa ilalim ng presyon. Ito ay isang paalala na kung minsan, ang pinaka-epektibong paraan upang mapagtagumpayan ang kahirapan ay hindi upang labanan ito sa ulo, ngunit upang magbunga, umangkop, at makahanap ng isang paraan upang mag-navigate sa paligid nito. Ang karunungan ng willow ay isang banayad na bulong, isang paalala na magtiwala sa paglalahad ng buhay, upang yakapin ang daloy, at makahanap ng lakas sa ating kakayahang umangkop. Hinihikayat tayo na makinig sa banayad na mga bulong ng ating intuisyon, upang kumonekta sa ating panloob na karunungan, at pahintulutan ang ating sarili na gabayan ng mga likas na ritmo ng buhay. Ang kaaya-aya na porma ng willow ay isang testamento sa lakas ng kakayahang umangkop, isang paalala na kung minsan, ang pinakanababanat na tugon ay hindi pagtutol, ngunit sumuko, isang kaaya-aya na baluktot na may hangin, tinatanggap ang mga pagbabago na itinapon ng buhay, at ang paghahanap ng lakas sa ating kakayahang umangkop at damaloy. Ang mensahe nito ay isa sa pagtanggap, pagiging matatag, at ang malalim na karunungan ng pagbibigay sa likas na daloy ng buhay. Ngayon, isaalang-alang natin ang birch, isang puno na madalas na nauugnay sa mga bagong pagsisimula, kadalisayan, at pagpapasigla. Ang payat, puting bark nito, na sumisilip sa maceland na mga layer, ay sumisimbolo sa pagpapadanak ng mga lumang pattern at ang pagyakap ng sariwang pagsisimula. Ang maceland na dahon ng birch, nanginginig sa kaunting simoy ng hangin, ay kumakatawan sa aming pagiging sensitibo sa banayad na pagbabago sa enerhiya at ating pagtanggap sa mga bagong pagkakataon. Ito ay isang puno na umuusbong sa mapaghamong mga kapaligiran, madalas na ang una upang kolonihin ang nabalisa na lupain, isang testamento sa pagiging matatag at ang kakayahang makahanap ng buhay kahit na sa mga hindi malamang na lugar. Ang birch ay nagpapaalala sa amin na kahit na matapos ang mga panahon ng paghihirap o pagkawala, palaging may potensyal na pag-update, para sa paglaki, at para sa isang sariwang simula. Ito ay isang simbolo ng pag-asa, isang paalala na kahit na sa pinakamadilim na oras, ang mga buto ng bagong buhay ay palaging naroroon, naghihintay para sa tamang mga kondisyon na umusbong at umunlad. Itinuturo sa atin ng birch na yakapin ang pagbabago, upang palayain kung ano ang hindi na tayo nagsisilbi, at magtiwala sa likas na katatagan ng buhay.
Hinihikayat tayo na maging nababaluktot, upang umangkop sa pagbabago ng mga pangyayari, at manatiling bukas sa mga bagong posibilidad. Ang magaan at biyaya nito ay nagpapaalala sa amin na maaari rin nating malaglag ang ating mga pasanin, gama ng ating pagload, at sumulong ng may nabagong enerhiya at layunin. Isipin ang Birch bilang isang banayad na pag-iwas patungo sa pag-renew ng sarili, isang paalala na linisin ang ating sarili ng negativity, na yakapin ang kadalisayan ng isang sariwang pagsisimula, at pahintulutan ang ating sarili na mapawi sa pamamagitan ng nakapupukaw na mga alon ng mga bagong pagsisimula. Ang mga bulong nito ay isang tawag sa pagkilos, isang paanyaya na ibuhos ang bigat ng nakaraan at upang humakbang ng may kumpiyansa sa maliwanag na hinaharap na naghihintay. Pagkatapos ay mayroong marilag na pino, isang simbolo ng kahabaan ng buhay, lakas, at pagbabata. Ang mga evergreen na karayom nito, na nananatiling masigla sa buong pinakamasamang taglamig, ay kumakatawan sa aming kakayahang mapanatili ang aming panloob na lakas at pag-asa kahit nasa harap ng kahirapan. Ang malalim na mga ugat ng pine, na nakaangkla ng mahigpit sa lupa, sumisimbolo sa ating koneksyon sa ating panloob na lakas at ang ating kakayahang makatiis sa mga bagyo sa buhay. Ang taas ng pine's toe-earring ay nagsasalita sa aming potensyal para sa paglaki, ang aming kakayahan upang maabot ang aming pinakamataas na adhikain, at ang aming walang tigil na pangako sa aming mga layunin. Ang pagiging matatag ng pine ay isang aralin sa tiyaga, isang paalala na kahit na ang buhay ay nagtatapon ng pinakamahirap na hamon sa ating paraan, maaari tayong tumayo, manatiling matatag, at panahon ng anumang bagyo. Itinuturo sa amin ang kahalagahan ng pananatiling saligan, pag-aalaga ng aming panloob na lakas, at pagpapanatili ng aming pagtuon sa aming pangmatagalang mga layunin. Ang mensahe ng pino ay isa sa hindi nagbabago na pangako, ng walang hanggang lakas, at ng walang tigil na paniniwala sa ating kakayahang malampasan ang anumang balakid. Isaalang-alang ang amoy ng pine na kapagpapalakas, saligan, at matiyak. Ito ay isang paalala na kahit nasa gitna ng kaguluhan, makakahanap tayo ng mga sandali ng kapayapaan at kailanawan, mga sandali kung saan maaari nating muling kumonekta sa ating panloob na lakas at muling kumpirmahin ang ating pangako sa ating landas. Ang pino ay nakatayo bilang isang testamento sa kapangyarihan ng tiyaga, isang beacon ng pag-asa sa pinakamadilim na panahon, isang simbolo ng walang tigil na lakas at walang hanggang katalikasan. Ang tahimik na lakas nito ay isang palaging paalala ng aming sariling potensyal para sa paglaki, pagbabata, at pangmatagalang tagumpay. At ngayon, tingnan natin ang karunungan ng oak, isang tunay na higanti sa mga puno. Ang oak, isang simbolo ng lakas, katatagan, at karunungan, ay nakatayo bilang isang testamento sa kapangyarihan ng pagiging matatag at pagbabata. Ang napakalaking trunk nito, na na-weather ng oras at bagyo, ay nagsasalita ng dami tungkol sa kakayahang mapaglabanan ang mga hamon sa buhay. Ang malawak, pag-abot ng mga sanga ng oak, mga nilalang na may mga nilalang na mahusay at maliit, ay kumakatawan sa kabutihang loob, proteksyon, at ang kapasidad na alagaan at suportahan ang iba. Isipin ang malalim, mabulok na sistema ng ugat ng oak, na matatag ito sa mundo, isang representasyon ng ating sariling koneksyon sa ating mga pundasyon, ating mga halaga, at mga bagay na tunay na mahalaga. Ang malalim na saliga na ito ay nagpapahintulot sa oak na ma-weather ang mga mabangis na bagyo. Katulad ng aming sariling malakas na mga pundasyon ay makakatulong sa amin na mag-navigate sa magulong tubig ng buhay. Ang kahabaan ng oak, ang kakayahang mabuhay ng maraming siglo, ay sumisimbolo sa kahalagahan ng pasensya, tiyaga, at pangmatagalang pananaw. Itinuturo nito sa amin na ang tunay na lakas ay hindi tungkol sa mabilis na kapangyarihan, ngunit tungkol sa pagtitiis ng pagiging matatag, ang tahimik na lakas na nagmumula sa pag-iilaw ng hindi mabilang na mga panahon. Ang mga acorn ng oak, ang maliliit na buto na may hawak na potensyal para sa mga makapangyarihang puno, ay isang makapangyarihang simbolo ng potensyal at ang kapangyarihan ng mga simula. Ang bawat acorn ay kumakatawan sa isang bagong pagkakataon, isang sariwang pagsisimula, isang pagkakataon na lumago at umunlad. Ipinapaalala nila sa amin na kahit na ang pinakamaliit na pagsisimula ay maaaring humantong sa pambihirang mga nagawa. Ang mga dahon ng oak, na nagbabago sa mga panahon, ay kumakatawan sa natural na ritmo ng buhay, ang ebb at daloy ng paglaki at pagtanggi, ang siklo ng likas na pag-iral. Ipinapaalala nila sa amin na tanggapin ang mga pagbabago sa buhay,
upang yakapin ang parehong mabunga na tag-init at ang tahimik na pagsisiyasat ng taglamig. Ang lakas at katatagan ng oak ay nagtuturo din sa atin ng kahalagahan ng pagsaligan ng ating sarili sa ating mga halaga at paniniwala. Kung paanong ang oak ay naninindigan laban sa hangin, dapat din tayong manatiling matatag sa ating mga paniniwala, hindi nagbabago sa ating pangako sa ating mga prinsipyo. Ang marilag na presensya ng oak ay nagbibigay inspirasyon sa atin na tumayo ng matangkad, yakapin ang ating panloob na lakas, at alagaan ang ating sariling potensyal para sa paglaki at pagiging matatag. Ito ay isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi tungkol sa pagsalakay, ngunit tungkol sa matatag na katatagan, tahimik na kapangyarihan, at walang tigil na pangako sa mga pangunahing halaga ng isang tao. Isaalang-alang ang pakiramdam ng pag-upo sa ilalim ng isang sinaunang oak, ang mga sanga nito na nag-aalok ng lilim at proteksyon. Ito ay isang pakiramdam ng kapayapaan, seguridad, at koneksyon sa isang bagay na mas malaki kaysa sa ating sarili, isang paalala ng ating lugar sa likas na mundo at ang walang hanggang lakas na naninirahan sa loob natin. Ang karunungan ng oak ay nagbubulong ng pasensya, tiyaga, at ang walang tigil na paniniwala sa ating sariling potensyal para sa paglaki at lakas ng pagtitiis. Ito ay isang malakas na simbolo ng katatagan, groundedness, at ang tahimik na lakas na nagmumula sa pag-init ng mga bagyo ng buhay. Ngayon, mas malalim natin ang praktikal na aplikasyon ng karunungan ng oak sa ating pang-araw-araw na buhay. Mag-isip tungkol sa iyong sariling mga ugat. Ano ang mga pundasyong halaga, paniniwala, at mga relasyon na nakaangkla sa iyo? Malakas ba at malalim sila, may kakayahang mapanatili ka sa mga mapaghamong oras? O kailangan ba nila ang pag-aalaga, pagpapalakas, marahil kahit na muling pagsusuri? Ang pagkilala at pagpapatibay ng mga ugat na ito ay mahalaga. Ito ay tungkol sa pag-unawa kung ano ang tunay na mahalaga sa iyo, ang iyong pamilya, ang iyong pananampalataya, iyong mga hilig, ang iyong pakiramdam ng layunin. Ito ang mga bagay na magbibigay sa iyo ng pagiging matatag sa hindi maiiwasang mga bagyo sa buhay. Isaalang-alang ang mga sanga ng oak na umaabot sa kalangitan. Ang mga ito ay kumakatawan sa aming mga adhikain, aming mga layunin, aming mga pangarap. Kung paanong kumalat ang mga sanga ng oak, na yamakap sa araw at ulan, gayon din dapat nating pagsisikap na maabot ang ating mga ambisyon, yakapin ang mga bagong pagkakataon, at pahintulutan ang ating sarili na lumago at magbago. Ngunit tandaan, ang mga sanga na ito ay konektado sa malakas na puno ng kahoy, sa mga pundasyong ugat. Nang walang isang malakas na pundasyon, ang aming mga ambisyon ay maaaring maging marupok at madaling masira. Ang mga dahon ng oak ay nagtuturo sa amin tungkol sa kakayahang umangkop at pagtanggap. Ang buhay ay isang siklo ng pagbabago, ng paglaki at pagkabulok, ng kagalakan at kalungkutan. Kung paanong ang mga dahon ng oak ay nagbabago ng kulay at nahuhulog sa taglagas, dapat din nating tanggapin ang hindi maiiwasang mga pagbabago sa ating buhay. Hindi ito nangangahulugang tanggap na pagtanggap ng kahirapan, sa halip, nangangahulugan ito ng pagkilala sa natural na ritmo ng buhay, pag-aaral na umangkop, at paghahanap ng lakas sa gitna ng pagbabago. Isipin ang pagiging matatag ng oak, hindi ito lumalaban sa hangin, ito ay yumuko dito, ang lakas nito na nagpapahintulot sa ito upang matiis kahit na ang mabangis na bagyo. Maaari nating malaman mula dito, ang kakayahang umangkop at kakayahang umangkop ay mahalaga sa ating sariling pagiging matatag. Isaalang-alang natin ang mga acorn. Ang bawat isa ay may hawak na potensyal para sa isang makapangyarihang oak, na kumakatawan sa kapangyarihan ng mga pagsisimula at ang mga buto ng ating hinaharap. Ano ang iyong acorns? Ano ang mga proyekto, relasyon, o mga ideya na may hawak na potensyal para sa mahusay na paglaki at katuparan? Pangangalagaan ang mga acorn na ito. Bigyan sila ng pansin, pag-aalaga, at mga mapagkukunan na kailangan nilang umunlad. Huwag matakot na magtanim ng mga bagong acorn, yakapin ang mga bagong pagkakataon, at pahintulutan ang iyong sarili na lumago at mapalawak ang iyong mga abot-tanaw. Tandaan, kahit na ang pinakamaliit na binhi ay maaaring lumago sa isang bagay na kahanga-hanga. Sa wakas, isipin ang tungkol sa tahimik na lakas ng oak. Hindi ito ipinagmamalaki o ipinagmamalaki, ito ay nakatayo lamang ng matangkad, na nagtitiis sa paglipas ng oras. Ang tahimik na lakas na ito ay isang malakas na aralin para sa amin.
Ang tunay na lakas ay hindi tungkol sa panlabas na pagpapakita ng kapangyarihan, ngunit tungkol sa panloob na pagiging matatag, tungkol sa walang tigil na pangako sa mga halaga ng isang tao, at tungkol sa tahimik na dignidad ng pagtitiyaga sa pamamagitan ng kahirapan. Linangin ang panloob na lakas na ito, ang tahimik na pagiging matatag. Ito ang pundasyon ng isang katuparan at makabuluhang buhay. Ito ang lakas na nagbibigay daan sa amin upang tumayo ng matangkad, upang ma-weather ang mga bagyo, at sa huli, umunlad. Ang oak ay nakatayo bilang isang testamento sa matatag na lakas na ito, isang tahimik ngunit malakas na paalala ng ating sariling potensyal para sa paglaki, pagiging matatag, at ang tahimik na dignidad ng isang buhay na maayos. Ito ay isang buhay na nabuhay na may walang tigil na lakas at pagiging matatag ng isang sinaunang oak. Kaya, ginalugad namin ang mga aralin ng oak sa ambisyon, kakayahang umangkop, at tahimik na lakas. Ngunit may higit na matutunan mula sa marilag na punong ito. Malalim nating masuri ang pagkakaugnay ng pagkatao nito, isang malakas na talinghaga para sa ating sariling buhay at relasyon. Isaalang-alang ang root system ng oak, na nakatago sa ilalim ng ibabaw, ngunit mahalaga sa pagkakaroon nito. Ang mga ugat na ito, namumula at malalim, ay kumakatawan sa aming mga halaga ng pundasyon, aming paniniwala, at mga koneksyon na sumasaklaw sa amin. Kung paanong ang mga ugat ng oak ay nakakakuha ng sustansya mula sa mundo, nakakakuha tayo ng lakas mula sa ating mga relasyon, ating pananampalataya, pangunahing mga prinsipyo. Kung wala ang mga malakas na ugat na ito, mahina tayo sa hangin ng pagbabago, madaling maupo at itapon. Maglaan ng oras upang mapangalagaan ang mga ugat na ito, upang linangin ang malakas na relasyon, upang muling kumpirmahin ang iyong mga halaga, at lumikha ng isang matatag na pundasyon kung saan itatayo ang iyong buhay. Mag-isip tungkol sa simbolo na relasyon sa pagitan ng oak at ng mga nilalang na naninirahan dito. Ang mga squirrels ay nakakahanap ng kanlungan sa mga sanga nito, ang mga ibon ay nagtatayo ng kanilang mga pugad sa gitna ng mga dahon nito, ang mga insekto ay nakakahanap ng sustansya sa bark nito. Ang magkakaugnay na ito ay nagtatampok ng kahalagahan ng pamayanan at pagkakaugnay. Hindi tayo mga isla sa ating sarili, kami ay bahagi ng isang mas malaking ekosistema, umaasa sa iba para sa suporta, inspirasyon, at paglaki. Kung paanong ang oak ay nagbibigay ng kanlungan at sustansya, mayroon din tayong pagkakataon na mag-ambag sa kagalingan ng iba. Isaalang-alang kung paano ka makakapagtaguyod ng mga koneksyon, bumuo ng komunidad, at suportahan ang mga nakapaligid sa iyo. Tandaan, ang aming paglaki at kagalingan ay magkakaugnay sa kagalingan ng iba. Ngayon, isaalang-alang natin ang buhay ng oak. Ito ay isang matagal na nilalang, ang mga henerasyon na nakasaksi ay darating at umalis. Ang kahabaan ng buhay na ito ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pasensya, tiyaga, at pangmatagalang pangitain. Ang pagtatayo ng isang katuparan na buhay ay hindi isang sprint, ito ay isang marathon. Magkakaroon ng mga hadlang, pag-aalsa, at mga sandali ng pag-aalinlangan. Ngunit ang oak ay nagtuturo sa atin na magtiyaga, upang manatiling matatag sa aming mga layunin, at magtiwala sa proseso ng paglago. Tandaan, ang oak ay hindi nagmamadali sa paglaki nito, ito ay tumatagal ng oras nito, sumisipsip ng mga nutrisyon, mga bagyo sa pag-init, at patuloy na umaabot sa kalangitan. Yakapin ang mahabang laro, linangin ang pasensya, at tiwala sa paglalahad ng paglalakbay ng iyong buhay. Ang mga gantimpala ng tiyaga ay hindi mababago. Huwag masiraan ang loob ng pansamantalang mga pag-aalsa, sa halip, alamin mula sa kanila at gamitin ang mga ito bilang mga stepang na bato sa iyong landas sa paglaki. Ang walang katapusang presensya ng oak ay isang testamento sa lakas ng oras, pasensya, at walang tigil na pangako. At sa wakas, isaalang-alang ang pagiging matatag ng oak. Ito ay nakatiis ng malupit na panahon, nagniningas na araw, nagyayelong temperatura, at maging ang paminsan-minsang welga ng kidlat. Gayunpaman, nagtitiis ito. Ang lakas nito ay hindi tungkol sa pag-iwas sa kahirapan, ito ay tungkol sa pag-adapt dito, pag-aaral mula dito, at lumalakas na lumalakas dahil dito. Mag-isip tungkol sa mga oras na nahaharap mo ang mga hamon, pag-setback, o kahit na malinaw na mga pagkabigo. Pinayagan mo ba ang mga karanasan na yun na masira ka, o nakakita ka ba ng isang paraan upang umangkop, malaman, at lumitaw ng mas malakas?
Itinuturo sa amin ng oak na ang pagiging matatag ay hindi tungkol sa pag-iwas sa kahirapan, ngunit tungkol sa pagbuo ng panloob na lakas upang may navigate ito. Ito ay tungkol sa pagyakap sa mga aralin na natutunan mula sa kahirapan at ginagamit ang mga ito upang ma-fuel ang iyong paglaki. Linangin ang pagiging matatag sa pamamagitan ng pagbuo ng mga mekanismo ng pagkaya, pagbuo ng isang malakas na network ng suporta, at pagsasanay sa pakikiramay sa sarili. Tandaan, ang mga pag-setback ay hindi pagkabigo, ang mga ito ay mga pagkakataon para sa paglaki. Yakapin ang mga hamon, alamin mula sa kanila, at lumitaw ng mas malakas kaysa dati. Ang oak ay nakatayo bilang isang testamento sa lakas ng pagiging matatag, isang malakas na simbolo ng walang hanggang lakas sa harap ng kahirapan. Ang kakayahang makatiis sa mga bagyo ng buhay ay isang aralin na maaari nating malaman, isang paalala na kahit nasa harap ng tila hindi masusukat na mga hadlang, maaari rin nating tiisin at umunlad. Ang paglalakbay patungo sa nababanat ay isang tuloy-tuloy na proseso, isang paglalakbay ng pagtuklas sa sarili at paglaki, na minarkahan ng parehong mga tagumpay at mga pag-aalsa. Yakapin ang paglalakbay na ito, alamin mula sa bawat karanasan, at tandaan ang walang hanggang lakas ng oak. Kaya, anong mga aralin mula sa oak ang iyong isasama sa paglalakbay ng iyong sariling buhay? Upang ipagpatuloy ang paggalugad ng mga malakas na aralin sa buhay na ito at i-unlock ang higit pang karunungan, mag-subscribe sa channel, pindutin ang notification bell upang hindi ka makaligtaan ng isang video, at siguraduhin suriin ang aking susunod na video sa pagiging matatag ng Redwood. Hanggang sa pagkatapos, ito ay Marco, nais mong lakas at paglaki.